Pinatatawag ng piskalya si Vice President Sara Duterte dahil sa mga reklamong sinampa laban sa kanya ng NBI. Kaugnayan ng mga umano'y pagbabanta niya sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Nako, Sara Duterte. Pinatatawag na po ng piskalya. Bakit kasi pinagbantaan yung buhay ng tatlong malalaking tao? No, na yung mga tao na yun wala namang ginagawang masama sa kanya. 'Di ba? Oo, ang ginagawa lang ng mga taong yun ay magtrabaho para sa bansa. Pero itong si Sara Duterte, para yung confidential funds niya hindi mapag-usapan, nagbitaw siya ng mga delikadong salita, no? Para kay Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez, First Lady Liza Marcos, PBBM, 'di ba? Nagbitaw siya na ipapapatay niya yung tatlo. Oo, nung pinatawag naman po siya ng NBI, hindi naman po siya nagpakita. Bakit kaya, no? Bakit po kaya hindi nagpakita si Sara kung talagang totoo yung kanyang mga pinagsasabi? Dapat man lang, nagsumbong siya mismo sa NBI, sa PNP. No, ito po yung mga nagbanta sa buhay ko. Ito yung nag-utos. Pero hindi niya po yun mapaliwanag. Diba? Ngayon, eto na. Piskalya na ang nagpatawag kay Sara Duterte. Sige, magtigas-tigasan ka pa dyan. Kasi sinampahan po, no? Etong si Sara Duterte ng NBI ng kaso. Dahil nga, yung patawag patawag ng NBI kay Sara Duterte, hindi po pinansin. Sa totoo lang, si Sara Duterte binigyan po mapagbigay yung NBI. Binigyan po si Sara ng oras na hanggang December 31 kailangan niyang magpakita sa NBI. Pero inignore po ni Sara Duterte yun. Hindi po niya talaga pinahalagahan. Kaya heto na, meron ng patawag laban kay Sara Duterte. So, hindi ko lang alam. Mukhang matapang naman kasi si Sara hindi rin pupunta yan. Piskalya? Hindi niya pupuntahan yan. Ito na yung tinatawag na karma. Diba? So, alam nyo, kayong mga Duterte kayo, hanggat nagmamayabang kayo, kasama na yung mga supporter, na mga pasaway, na mga maiingay, hanggat mayayabang kayo, hindi kayo tataas. Lalo kayong babagsak, yung iba makukulong pa. Mga amo nyo, di ba? So, yun po yung ating pag-uusapan ngayon, mga pre. Ayan, syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon, meron po tayong Facebook page. Huwag nyo kalimutang i-follow ang ating Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Okay? Syempre, mga pre, no? At sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po mag-i-updated kayo sa lahat ng ating mga uploads. At ngayon, mga pre, bago po tayo magsimula, panoorin po muna natin ito. Si Ballpoint Man, hatid ay katotohanan para sa mga Pilipino. Isang Marcos suporta, nagpa-vlog para sa katotohanan at sumusuporta sa PBBM administration. Maraming fake news sa social media, kaya tara na at ating buksain ito. Ballpoint Man, isang vlogger na walang kinakatakutan, basta nasa katotohanan lang. Marcos administration ating ipagtanggol sa angama panirang kalaban na ng hihila. Pababa tayo na't magsama-sama.
kukunsintihin. Dumadami na ang mga mapanirang Pilipino sa administrasyon dahil sa impluwensya ng isang pamilyang maka-China. Kaya nandito na si Ballpoint Man, lalabanan ang pamilyang maka-China na sumisira sa bansa. BBM ating ipaglaban anumang mangyari. Dami nito adati labang mapaman ang mangyari. So ayun mga pre, no? At eto na nga mga pre, at panoorin po natin yung balitang ito at atin pong bigyan ng reaksyon. Pinatatawag ng piskalya si Vice President Sara Duterte dahil sa mga reklamong sinampa laban sa kanya ng NBI. Kaugnayan ng mga umano'y pagbabanta niya sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline... Ako, pansin ko lang po, bakit nagbanta or gumawa si Sara Duterte ng kwento. Ako, masasabi ko pong kwento yung sinabi ni Sara kasi yung patawag sa kanya ng NBI, hindi niya pinansin. So, hindi niya masagot, hindi niya ma-explain kung sino yung nagbabanta. Para sa akin, ano to mga pre, no? Kumbaga, meron kasing confidential funds na papag-usapan ito. Ngayon, para hindi po mapag-usapan yung confidential funds ng media, ng mga vloggers, ang ginawa po ni Sara nagbanta para yung focus natin doon sa confidential funds mawala. Mapunta dito sa ginawa niyang bagong issue. Kaya nga lang, palpak po si Sara dito. Yung ginawa niyang, yung style niya na to, o strategy niya na to, ay palpak. Kasi siya po mismo ang naiipit dito. Siya din ang nakasuhan. Hindi kasi basta-basta yung ganun. Vice President ka, magbabanta ka. Diba? O, eto na, panoorin natin. Balitang yan si Marian Enriquez. Ako man ay naka-receive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation. Ayan ha, galing na po yan kay Sara Duterte ha. Baka sabihin na naman ng mga didis dyan, fake news ka, Ballpoint Man. Alam nyo naman, tayo ay nagbibigay ng reaction opinion, pero hindi po natin binabawasan kung ano yung nilalaman ng video, hindi rin po natin dinadagdagan. Pero nagbibigay tayo ng opinion at reaksyon. Hindi naman tayo katulad ng iba, dagdag bawas. Diba? Ganun po sila. Diskarte ng mga DDS. Diba? Kaso laban sa akin. Ayan, naklaro, balik natin kaunti. Ayan. Final ng summons sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin. Yan ang kinumpirma ni Vice President Ayan, confirm po yan, confirm. Galing mismo yan kay Sara Duterte. Duterte, kaugnay ng mga reklamong inciting to sedition at grave threats na isinampa laban sa kanya ng NBI. Nag-ugat ang reklamo sa pahayag ni VP Sara noon na may kinausap na siyang papatay kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayan sila pong tatlo yung pinagbantaan na ipapapatay daw niya. May gobyerno naman tayo eh. Halimbawa lang may nagbanta sa'yo. Pwede kang lumapit sa NBI. Philippine National Police. Pwede kang lumapit sa kanila, makipagtulungan ka, humingi ka ng tulong. 'Di ba? Para matrace talaga kung sino yung tao na yun. Pero yung ikaw mismo yung gagawa, kukuha ng papatay sa tatlong ito, parang yung batas nilalagay mo sa kamay mo, mali yun. O, lalo na't lawyer ka. 'Di ba? Dapat alam mo yun. Buti pa nga tayo, hindi tayo lawyer, vlogger lang tayo. Pero alam natin na mali yung ganun. Magbanta. Diba? Pero si Sara, malakas yung loob.
May immunity kasi. Vice President kasi. Yeah, pero, alam mo, ang lahat lumilipas. Kung si Digong nga noon, mayabang, grabe yung kayabangan. Tingnan mo, nung nandun sa dahig, nung nagsalita si Digong, hindi halos mabuka yung kanyang bibig. Diba? Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyaring masama sa kanya. Kapag nakatanggap ng summons ang isang tao, formal na ipinapaalam ang reklamo laban sa kanya at ipinatatawag siya ng piskalya. Hindi naman kinumpirma ni Prosecutor General Richard Fadulyon kung ipinatatawag nga ang vice-presidente. Pero ayon sa kanya, nakatakda ang preliminary investigation sa mga reklamo laban kay VP Sara sa May 9 at 16. Oh, May 9 at 16. Ay, may nakita akong itim ha. Sa gilid ni Sara. Ginagawa ni Amy dyan. O, Sa tuloy. preliminary investigation, aalamin ng piskalya kung may sapat na basihan para kasuhan ng isang tao. Aalamin kung may sapat na basihan para matuluyan or makasuhan ng isang tao. Oh, pero kung mapapatunayan ni Sara Duterte kung sino yung talagang papatay sa kanya, ay makakalusot po siya dito. Okay? Pero kung hindi niya mapapatunayan na, di ba, na, kasi sabi niya ipapapatay na yung tatlo. Kasi may banta laban sa kanya. Ngayon, kung hindi niya mapapatunayan, halimbawa lang, tatanungin ka, o sino ba yung ano sa'yo, magpapapatay? O anong ebidensya mo? Patingin ng ebidensya. Eh kung wala kang ebidensya, puro lang bunganga, mahirap yun. Diba? So kailangan patunayan ni Sara Duterte para makalusot siya dito. Pero sa tingin ko lang po, eto ako hindi naman ako expert pagdating dyan sa mga gawa-gawa ng, diba, yung mga, marami kasing gumagawa ng peking ebidensya eh. Di ako expert. Pero kung ako lang yung titingin dito, malabo po si Sarang makalusot dito. Malabo po. Kasi, wala eh. NBI pa nga lang, hindi niya na masagot. Eh, eto, piskalya na to eh. Papakita mo dun sino yung, anong ebidensya mo, sino yung nag-utos, sino yung inutusan. May muka ba? Paano mo nalaman na si PBBM yung magpapapatay sa'yo or si First Lady Liza Marcos o Speaker Martin Romualdez? Kailangan mong ipakita yun dun. Ebidensya nga eh. Eh kung hindi mo mapapatunayan yun, naku po, paano na? Diba? Kung magbabase lang tayo sa katotohanan lang, mahirapan po si Sara Duterte. Diba? Bago pa man padalhan ng summons ang vice-presidente, nauna na niyang sinabi na posibleng kabilang siya sa mga susunod na ipaaresto ng International Criminal Court o... Oo, kasi si Sara Duterte po ay may pangalan na po sa ICC. Kaya nga lang, ang nangunguna po doon, si Bato, Albayalde at iba pa. Si Sara medyo malayo pa daw po. Pero nandun sila sa listahan. ICC, kaugnay ng umano'y extrajudicial killings ng Davao Death Squad. Matipid ang komento ng palasyo tungkol dito. We are not dealing directly with the ICC. Kung saan po nakuha ng Vice Presidente ang kanilang impormasyon, mas mabuti po sana kung sa kanila kukunin. Dahil sa panahon po ngayon, wala po kami masasabi patungkol po dyan. Tahimik lang yung Malacanang dyan, syempre. Ayaw nilang ano dyan. Kahit may alam po yung Malacanang di po magsasalita yan patungkol sa ICC. Kasi nga walang jurisdiction eh. Diba? Pero kung nandyan na yung ICC, i-guide lang nila yun. Diba? Samantala, Kahit may alam sila, hindi pa rin magsasalita yan. Siyempre, may mga pinahahalagahan na mga impormasyon na hindi dapat muna makalabas. Diba? Pero yan, may mga estratehiya yung mga yan. pinagpasalamat ni VP Sara ang rekomendasyon ng komite ni Senator Amy Marcos na sampahan ng reklamo ang ilang miyembro ng gabinete. Amy! Tuwan-tuwa pa si Amy, dublikara nung nandun kami sa Pangasinan. Wala nga siya doon, pero yung mukha niya nandun at mga tauhan niya. Anong tawag doon? Dublikara.
opisyal ng PNP tulad ni na Justice Secretary Boying Remulla at si IDG Chief Nicolas Torre III dahil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, kung sasabihin So dapat pala noon, kasi si Digong hinuli lang naman eh. Dinala sa The Hague. So dapat pala noon sa panahon ni Digong, yung mga tao na pinagpapatay ng mga kapulisan na walang kalaban-laban, dapat pala nagkaso din yung pamilya. Pero kahit magkaso po noon yung pamilya, walang nangyayari. Bakit? Si Digong kasi yung hari doon noon. Ngayon si Digong hinuli lang. Para nang sinisilihan yung puwit nyo. Buhay pa naman yung tao. Diba? Kailangan niya lang harapin yung kanyang kasalanan. Kung, siyempre, ano pa yan eh. Papatunayan pa yan eh. Kung talagang wala kang kasalanan, okay lang. Sige. Mag-hearing. Nandyan ako palagi. Papahuli ako sa ICC. Papatunayan ko na wala talaga akong kasalanan. Dapat ganun. Diba? ng administrasyon na hindi iyon nila ginawa at hindi iyon political ang pagkuha nila kay Pangulong Duterte. Dapat nakikita natin na may mga kaso ang mga taong ito. Gustong gumante. Sinabi ng ilang opisyal ng gabinete na handa silang harapin ang anumang investigasyon kaugnay ng pag-aresto kay Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. So, yun ano. So, haharap na. Sara Duterte, pinapatawag umano ng piskalya kaugnay sa mga reklamo ng NBI. So, masasabi lang natin kay Sara Duterte, good luck and congratulations. Diba? Kung mapagtagumpayan mo man yan o hindi, congratulations pa rin. Diba? Ganun naman tayo eh. Congrats po natin si Sara Duterte. Kasi grabe, bilib ako sa katapangan ni Sara. Papatay ba naman ng 3 tao? Kapag siya daw ay pinapatay. Diba? So ngayon mga pre, ito naman, bigyan po natin ng reaksyon ito. Itong tanimbala di umano. Oo. Umano'y tanimbala sa NAIA Terminal 3, pinaiimbestigahan ni President Bongbong Marcos. So ang palasyo po ay nagsalita na at pakinggan po natin kung anong mangyayari dito. Kasi ang tanimbala po noon, nangyari po yan sa mga dilawan. So, imposible naman na ang administrasyon ni Pinoy ang magsasagawa niyan. Natural, ang gagawa po ng tanimbala ay ang kalaban. Normal yun. Tama? Pero nagulat po tayo pag upo ni Digong, wala nang tanimbala. Tama? Pag upo ni PBBM, may tanimbala. Kung titingnan natin, sino ang kalaban ng mga Duterte? Dilawan at mga Marcos. Diba? Yun yung nakakapagtaka. Tanimbala. Ngayon may tanimbala. Sa panahon ng Dilawan may tanimbala. Sa panahon ni Digong wala. Nakakaduda yun. Sinong kalaban ng mga Dilawan? Diba, mga Duterte? Sinong kalaban ng mga Marcos? Na naninira sa mga Marcos ngayon? Diba, mga Duterte? I-analyze nyo. Analyze nyo po. Sige. Analyze nyo po. Kasi nga gustong maagaw yung kapangyarihan. Kaya nagtataka tayo, bakit may tanimbala na naman? Kung ako presidente, ako presidente, papayag ba ako na na may tanimbala katulad ng ginawa ni Digong? Hindi. Pero ngayon, si PBBM, kahit ayaw niya, biglang nagkaroon ng tanimbala, nakaduda yun. Pero, pinapaimbestigahan na. Alam kong matitigil naman yan agad. Kaya nga lang, nasimulan ulit bumalik So, sino ngayon ang may utak sa tanimbala na to? So, panoorin po natin yung video ito mga pre. Ma'am, regarding yung recent na tanimbala incident in NAIA, alam na po ba ito ng Presidente? Ano po ang reaksyon niya and kung may directive na po siya to prevent this from happening again? Yes, hindi po maganda
kung ito po ay mauulit. So ito po talaga ay paiimbestigahan ng Pangulo at sa tulong na rin po ni DOTR Secretary Vince. May tanimbala. Nahuli si Digong. Nagalit ang mga Duterte at mga DDS. So anong kaya nilang gawin? Sa tingin nyo, anong kaya nilang gawin? Sige, isipin nyo po. Comment nyo kung may idea kayo. Iimbestigahan po ito at kung ito may katotohanan, Di umano, sabi ni Sara, di umano, sabi ni Sara Duterte, I can fight dirty. Oo, kaya niya makipaglaban ng hindi na idadaan sa legal. Diba? Yun, di umano, yun yung sabi ng ating Vice President. Tapos, nung lumabas yung issue na yan, may tanimbala na. Ano to? ari po na nagsagawa nito ay maaari matanggal sa kanyang trabaho. So dapat po ang lahat ng lalo-lalo na po Na, matanggal man yun sa kanyang trabaho, limpak-limpak naman sa lapi nun. Eh, dapat talaga kasuhan din. kung mga turista po, o mga kapwa Pilipino natin ang magiging Oo, biktima. ito. Pag ang mga turista yung nabiktima niyan, mapapahiya po tayo sa ibang bansa. Yun po talaga yung plano ng kalaban. Ang mapahiya tayo. Ang pumangit yung tingin ng taga-ibang bansa sa Pilipinas. Kasi karamihan po ng target niyan, ako'y naniniwala, hindi po mga Pilipino, kung may Pilipino man, iilan lang. Ang mga target niyan, yung mga puti. As in, puti. Amerikano. Amerikana. K.O. Yun yun. Diba? Ito, hindi po ito papayagan ng Pangulo. So may kailangan po managot kung mayroon dapat managot after thorough investigation. May we know po kung ano po yung naging pagtanggap ng Pangulo dito sa balita na ito. Nagalit man siya, no, nadismaya sa nangyari. Ang Pangulo naman po kasi ay laging sasabihin na dapat munang imbestigahan. Hindi po kasi siya agad nagbibigay ng kanyang konklusyon hanggat hindi po kumpleto ang pag-iimbestiga na dapat gawin. Tama. Hindi naman katulad si Pangulong Bongbong Marcos ni Digong na makarinig, magmumura agad, mumurahin agad, di ba? Hindi pa nga confirm. Or kahit confirm na, wala pang investigasyon, di ba? So tama, ang ginawa ng ating Pangulo, imbestigahan muna. Di ba? Bago magbigay ng komento patungkol dyan. So, uulitin ko, nakakapagtaka. Panahon ng dilawan, may tanimbala. Anong kalaban ng dilawan? Mga Duterte. Panahon ni Digong, yung dilawan, hindi naman gumagante. Panahon ni Digong, yung tanimbala na tigil. Panahon ni PBBM, may tanimbala na naman. So sinong kalaban ni PBBM? Mga Duterte. K.O. So kayo nang bahala. Ha? I-comment nyo kung ano yung mga nararamdaman nyo dyan. Kung nagigets nyo yung sinasabi ko. Comment nyo na lang mga pre. Ayan. K.O. Ngayon mga pre, move tayo dito sa isang video, okay? Patungkol naman ito sa magandang plano, okay? Ni Abby Binay. Ayan pag siya ay naging senador. Kasi tandaan po natin na ang Makati ay napakaunlad po talaga. Okay? So anong plano ni Abby Binay? Ito po, panoorin po natin ang video ito. Yan. Naniniwala po kasi ako na ang mas importante ay preventive healthcare rather than curative kasi unang-una mas mura. Kung mas madalas nagpapacheck up ang isang tao, mas konting hospital beds ang kailangan mo. Tama naman, kung regular regular. Kasi mas malaki ang magagastos mo kung may sakit ka na at saka lang magpa-hospital. Pero kung wala ka naman sakit, or papunta pa lang yung sakit mo, maring maagapan yun eh. So, wala masyadong dun, gastos.
tama yung sinabi ni Binay. Dahil hindi ka masyadong nagkakasakit. Tama ba? Ang nangyayari, sinasabi natin, ay maraming magkakasakit. Maraming mga hospital. Kaya kailangan natin magtayo ng mas maraming hospital beds. But that is not... Ang kailangan talaga ng bansa, okay, libreng gamot, mga maraming hospitals, di ba? Yun talaga yung kailangan. Kasi marami pong may hirap na Pilipino dito sa ating bansa. Marami pong mga walang trabaho. Lalo na yung mga senior na yan. Diba? Lalo na yung mga dinadialysis. Sana yun talaga, matulungan yun. Kasi alam nyo yung mga dinadialysis. Ano na lang yung buhay niyan sa mundo, yung tinatagal. Kasi pag ikaw yung dinadialysis, ang isa sa nasaksihan ko, pinakamataas na niyan, 5 years. Yung itatagal mo sa mundong ito. Depende kung malakas resistensya mo. Pero, meron kasi akong na dinadialysis taga Quezon. Umabot naman siya ng 5 years. Namatay din. Diba? Namatay. So yun, isa dapat sa tingnan ng ating gobyerno ang pagdadialysis. Kasi mahal po yung gamot pag ikaw nagdialysis. Kasi pag malala yung so, sa loob ng 1 linggo, 3 beses kang tatanggalan ng tubig sa katawan. Pero pag sakto lang naman, 2. So, yun dapat yung talagang, dapat nga libre na yung mga yan yung mga dinadialysis. Kaya suportahan po natin si Abby Binay. Iboto po natin yan sa Senado. Kasi, ang focus niya ay para dun sa mga tao na yung kalusugan ng mga tao. Diba? So, suportahan po natin yan. That is not the cure. That should not be the approach. Ang gusto natin, walang nararamdaman, nagpapatingin. Walang nararamdaman, nag-exercise, ang healthy lifestyle. Why is it that PhilHealth prioritizes confinement? Paano naman ako na hindi naman ako nagkakasakit? So bakit hindi ako sinusuportahan kung magpapacheck up ako? Kung every year nagpapamamo ako, nagpapa-breast ultrasound ako, hindi ako covered ng PhilHealth. I think we should really refocus our approach when it comes to health na mas maganda yung prevention rather than cure. Aminado po na may mga lugar sa atin sa Pilipinas na walang ospital. Tama. But Kung meron man, malalayo yun. Diba? Access to healthcare is one of the problems. Ang sa akin lang po ay hindi yung solusyon ng pagdagdag ng beds. It's really more adding more doctors, adding more access to healthcare, free healthcare service ang dapat nating pinagtutuunan. Ayan tama yung sinabi ni Binay. Nagpo-focus siya. Kung si Benhur Abalos po, nagpo-focus doon sa mga magsasaka, mangingisda. Iba naman po si Binay, Abby Binay. Ang pinupukusan niya po ay yung kalusugan ng mga Pilipino. May kanya-kanya po silang gagawin pag sila po ay naipasok natin sa Senado. 'Di ba? Importante po yung ipapasok natin diyan sa Senado, yung mga magtutropa na. Yung alyansa, magtutropa yung mga yan 'di ba? So, ipasok natin sa Senado para pag nandoon na po sila sa loob, magkasundo-sundo. Mahirap naman pag ipapasok nyo si Binay o ipapasok nyo si Abalos tapos yung iba, hindi. Doon ko kukuha sa PDP walang laban. O pag naghalo-halo yun sa Senado, alam nyo yung gagawin ng mga yan? Maglalaban lang, mag-aaway-away lang yung mga yan. So, isang team na ang kunin natin, ilagay natin sa loob. Pwede si Bam Aquino, idagdag natin. Mga dilawan, dagdag natin yan. Kiko Pangilinan, dagdag po natin yan. 'Di ba? Kasi tropa sila Wala na pong awayan yung dilawan at ngayon, Marcos. Kaya tulungan po natin sila na makapasok po sa Senado. 'Di ba? So ganun lang at yun lang po yung ating reaksyon. And then yun na nga next topic po tayo mga pre. And heto na, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Ayan kasi, libre pong mag-subscribe. So ayan mga pre, ano po tayo?
Kumbaga, next topic po tayo mga pre.